Nung araw na pinapunta ako sa sambuangan ng mami ng girlfriend ko, itinaon niya na wala doon ang daddy nito para masilip ko man lang yung girlfriend ko. Habang yung mga kaibigan ko naman nagbabantay sa labas. Baka kasi biglang dumating yung daddy ng girlfriend ko. Ako naman, iyak nang iyak sa loob at nakatitig sa magandang mukha ni Rhea. Ang abong pa rin ng mukha niya pero bakas dito na marami siyang problemang dinala ng buhay pa siya. Suot niya rin yung puting dress na pilit niyang pinabili sa akin noon. Sa daliri niya, wala na yung promise ring na binili ko rin noon. Hinanap ko yun sa mami niya pero ang sabi nito, pinahubad daw ng daddy ni Rhea sa funeraria at hindi niya alam kung saan nilagay. Yung dress na suot niya, hindi daw dapat yun susuotin ni Rhea. Balak pa nga daw ipasunog pero dahil sinusuportahan kami ng mami niya, ito pa rin ang pinusuot niya. Pinuntahan ko rin yung kwarto niya. Nakita ko sa may gilid ng salamin nakadikit lahat ng picture namin na magkasama kami. At karamihan dito, puro stolen na litrato ko. Nasa ibabaw pa rin ng kama niya lahat ng teddy bear na binigay ko sa kanya sa tuwing mansari namin. Hilig niya kasi ng mga ganun eh. Pero sa pagkakatanda ko, hindi ko isinara ang pinto nung pumasok ako pero nang lingunin ko ito, dahan-dahan itong sumasara. Lumamig din sa loob ng kwarto niya kahit na hindi nakabukas ang aircon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nasabi ang pangalan niya. At sa isang iglap, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Para bang may yumakap mula sa likuran ko. Tumulo lang ang mga luha ko. Sobrang namimiss ko na siya. Naalala ko yung mga araw na kailangan ko bumili ng sandamakmak na pagkain kasi nagtatampo siya. Pero wala na. Wala na akong aamuin. Wala nang dahilan para magpuwet ako sa gabi. Wala na akong inspirasyon sa pag-aaral. Wala nang matakaw. Wala nang magche-check ng phone ko araw-araw. Wala nang maiinis ng walang dahilan. Wala nang magpapapansin kapag busy ako. Wala nang maninermon sa akin. At higit sa lahat, wala na yung babaeng nililigawan ko araw-araw. Lahat ng yun namimiss ko. Nalaman ko din na ibinayahin na nila yung katawan ng girlfriend ko pabalik ng Maynila. Kasi dito nila balak ilibing. Masyado daw kasing malayo kung Zamboanga pa. Pero nung araw ng libing ni Rhea, tinawagan ako ng mami niya at pinapunta sa kanila. Pero pinalis naman ako ng asawa nito pagdating ko. Hindi naman daw ako kasi kailangan doon. Malilibing naman daw yung anak nila kahit wala ako. Nirespeto ko yun. Umalis ako kahit mahirap para sa akin. Pinagbawalan din ako bumisita sa puntod ni Rhea. Binabayaran kasi ni Sir yung mga nagbabantay doon. At sinasabihan na kapag nakita ako sa sementeryo, paalisin ako kaagad. Kaya inuutusan ko na lang yung mga kaibigan ko na sila na lang maglagay ng mga bulaklak sa puntod nito. Ilang buwan ang nakalipas pagkatapos ng libing ni Rhea nung nagkaroon kami ng outing sa Zambales. Hindi sana ako sasama kasi puro inuman lang naman ang magaganap doon at isa pa, hindi rin dapat sasama si Cyrus dahil kay Gia. Pero sumama na rin siya kasi hindi kami pinayagan ng isa sa mga barkada namin. Dapat daw kasi kompleto kaming lahat. Pero nung nandun na kami, pinilit kong makisaya sa kanila nung biglang tumunog yung cellphone ko. May note na nakalagay, Happy 2 years and 6 months. Nagtaka ako kasi hindi naman ako nag-set ng ganun sa phone ko pero nung naalala ko yung petsa, napangiti na lang ako. Minsan naman, kapag gabi na ako nakakauwi sa bahay, kapag papasok na ako sa kwarto ko, nakakarinig ako ng boses ng babae. Madalas kong marinig yung, Andiyan na Gabi ko. Tapos biglang tatawa kaya mas lalo akong nasasabik pumasok sa kwarto ko. Hindi naman ako natatakot kasi girlfriend ko yun eh. Sa totoo lang mas nakakatakot pa nga si Gia. If you know what I mean. Tapos minsan din kapag natutulog ako sa madaling araw may biglang hihila ng kumot ko pababa. Kaya biglang aalisin ang unan ko. Naranasan nyo na ba yun? Yung ansarap-sarap ng tulog nyo tapos may biglang hihila ng unan nyo. Di ba magigising kayo? May araw din na kapag nasa school kami, biglang hihinto sa pagtuturo yung prof namin at titingin sa may pinto. Pati mga kaklase namin napapalingon sa pinto. Tapos biglang sasabihin ng prof ko, Gabriel, may nag-aanap sa'yo sa labas. Then pag lumabas ako, wala naman tao. PS, siya nga pala, naranasan niyo na ba makipag-sex sa multo? Yung kaibigan namin sa sobrang fuckboy pati mga kaluluwa pinatulan. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page,
Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.